Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi muli sa ating lahat, mga kapatid. At patuloy po ako na umaasa na ang Diyos ang siyang patuloy po, mga kapatid, na nagkakalob sa atin ng patuloy na kanyang biyaya at ng kanyang awa. At sa gabing ito, muli magsama-sama muli tayo sa ilang sandali ng gawain ng ating Panginoon. At praise the Lord. Kung meron po tayong mga prayer requests, pwede po tayong mag-forward, mag-comment ng prayer request natin upang ito po ay may panalangin po natin pagkatapos po ng ating pong munting gawain. So sa gabing ito, tayo muli nagpapasalamat sapagkat ang Diyos po ay tunay nga na napakabuti. Kahit kailan hindi po siya nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, patuloy po natin siyang pasalamatan habang tayo po nasa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Sa gabing ito, saan man tayo naroon ngayon, ay maaari po tayong sumandali na manatili sa ating kinalalagyan at tayo po ay sama-sama muli sa munting gawain ng ating Panginoon sa gabing ito. At sa gabi ito, bago po tayo mag-start, ay tayo muna po ay manalangin sa Kanya. Hilingin natin ang Kanyang patnubay at gabay sa ating pong gawain ngayong gabi. Tiniling ko muli ang ating kapatid, Brother Mac, to lead us in prayer. God bless you, Brother Mac. Let's pray. Lord Jesus, sa Panginoon. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan tayo sa oras nito na ikaw ay aming dinadakila, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Ama, hiling po namin sa oras nito, Panginoon, sa pagpasimula ng gawain ito, Panginoon. Patuloy na manguna at maggabay, Panginoon, sa mga isa, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, bawat isa, Panginoon, lahat ng iyong mga anak, Panginoon, na alam mo, Panginoon, minsan pa, Panginoon, na kami mga pangangailangan, Panginoon. Yes, Lord. Alam mo na lagi kaming nangangailangan sa iyo, Panginoon. Hindi kami nagsasawa ng humiling, Panginoon, sa iyo. Kaya, Ama, sa oras na ito, Panginoon, hiling po namin na ikaw siyang tuloy na manguna, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyong gagamitin, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita, pastor, na magsilbing kalakasan, Panginoon, na iyong tatanggap, Panginoon. At alam mo, Panginoon, ang desire ng aming mga puso, Panginoon. Kaya simula hanggang sa matapos, Panginoon, ay nahabilin namin pinagkakatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. Yun lamang po ang aming samot-talangin at binabalik puri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus na Panginoon. Amen. 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 Tayo po ay umawit sa Panginoon. Praise the Lord. Pwede po kayo sumabay sa amin sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. There are two roads you may take, one by sight and one by faith. Take the word of God, what you see, what you believe is what will be. Set your wing to the winds of faith. You can fly in a higher plane. Do not struggle, it's by grace. Set your wing to the winds of faith. What you need, what
watch your cry. Watch your mountain, much too high. Speak the word of God, and by it will move, or you will fly. Set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Watch the eagle in the sky. He does not struggle, he does not strive for the power to make him rise. It's already in the sky. Oh, set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. You don't struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Set your wings to the winds of fame. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, set your wings, bride. You are an eagle, mga kapatid. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon, mga kapatid. As we continue to worship Him. Praise God. Hallelujah. Amen. Alam natin, mga kapatid, ang Panginoon, nangako na po siya sa atin. Sabi niya, hindi niya po niya tayo pababayaan. He will never leave us nor forsake us. Besides, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, we are more than conquerors in His name. At alam po natin na napagtagumpayan na po ng Panginoon ang kaaway. He was already defeated foe. Amen. When the Lord died at Calvary, amen, He defeated the grave and death. Praise God. So therefore, tayo pong mga anak ng Diyos, we could claim the promise of God in our lives. Ano man po, mga kapatid, ang ating pong mga pakikipagbaka sa araw na ito, sa mga sandaling ito, mga kapatid, tandaan po natin, kasama po natin ang Panginoon sa ating buhay. At hindi po tayo kailanman, amen, magagapi ng kaaway, kundi tayo po ang magtatagumpay. Amen. Praise God mula sa ating kaaway. There is a source in times of need that gives me hope, that brings me peace in every trial, through every test. My Savior stands in my defense. So when the road you walk, leave you tired and worn,
all your strength is gone, and your heart feels torn. Remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. Amen. And when the waters rise, He calls my name and bids me come out on the way. He holds my hand lest I should falter. He makes me stand upon the water. So when the road you walk, which is sad and worn, all your strength is gone, all your heart is torn. Remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. And when the waters rise and He calls my name, He bids me to come out on the way. Yes, I hold my hand, lest I shall falter. He makes me stand upon the water. And when the road you walk makes you tired and worn, and all your strength is gone, and your heart feels torn, remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. And when the road you walk leaves you tired and worn, little strength is gone, and your heart feels torn, remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. Take courage, for the battle is the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The battle is the Lord, saints. Praise God. Hindi po ang labanan na ito ay sa atin, sa ating lakas. Amen. But, hallelujah. The Bible says, mga kapatid, the strength of the Lord that is in us, yun po, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng overcoming power. Amen. Praise God. Hallelujah. So pagtuloy po natin na awitan ng Panginoon, mga kapatid, as we sing this song. At the cross, where first saw the light. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ended my Savior bled, and in my sovereign wrath would He devote that sacred act for such a world
At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Was it for Christ that I have done? He grown upon a tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide and show the glory, when Christ the mighty Maker died for man, the creatures sing. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the depth of love above. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. See it once again. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now I am happy all the day. And now I am happy all the day. Praise the Lord. Amen and amen. Praise God. Thank God for the cross. Amen. Purihin natin Panginoon. So, sana po ay sinabayan niyo po kami sa mga awitin para sa Panginoon, ang pagpupuri sa Kanya. Praise God.
Praise the Lord. So, tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon sa gabi ito. Of course, we all know na meron po tayong lesson or series na message over the past week, and I will be continuing on my series about the mercy seat or about the throne of God. There are some things na hindi ko po masyadong na-emphasize at hindi ko na nabanggit last Sunday in our service. So, this will be the continuation of our message last Sunday. So, I'm going to share about the mercy seat, the place of propitiation. And let's read our scripture in the book of John chapter 8, verses 1 hanggang sa may 11. John chapter 8, verse 1 hanggang sa may verse 11. This story is about a woman who was caught up in adultery. We all know about this story about Mary Magdalene, no? So, basahin ko po mga kapatid sa may verse 1. Jesus went into the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple. And all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Verse 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Verse 6. This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto him, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Verse 8. And again he stooped down and wrote on the ground. And when they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accuser? Had no man condemned thee? Last verse. He said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Praise the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, mga kapatid. Amen. So,
last Sunday, nagtapos po tayo sa kaisipan na ang mercy seat ng Diyos ay nasa sa atin na. Una, ang mercy seat ng Diyos, praise God, ay nag-transform, nagpalipat-lipat. Amen? Mula doon sa tabernacle of God, there is where the mercy seat of God is. Praise God. And then, mga kapatid, alam natin na when the Lord was here 2,000 years ago, He was the mercy seat. Amen. Manifested in the flesh. Alam po natin, mga kapatid, na dito sa ating binasa, kaya ko po sinabi yon. Kasi kung titingnan po natin yung example dito ni Jesus Christ, praise God, yung buhay po niya, mga kapatid, ano? You see, lahat ng mga makasalanan sa panahon ng Panginoon, nakatagpo ng kanilang kapatawaran. Yung mga taong wala ng silbi sa lipunan, nasumpungan nila ang kanilang sarili na may halaga nung natagpuan nila ng ating Panginoon. Why? Because the mercy seat of God was in Him. He was that mercy seat of God. Amen? Sa panahon na yon. When Jesus encountered the woman in our story, the Bible says she was caught in adultery. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, the woman was guilty. She was caught in the act of adultery. And yung mga nag-a-accuse sa kanya, malinaw din yung kanilang paratang or pag-quote doon sa law ni Moses. Because it's true that it was written in the law of Moses, amen, that when a woman was caught in the act of adultery, she will be stoned. Yan ang sabi nila, according to the law of Moses, such should be stoned. Amen. At alam natin, mga kapatid, na the reason why the Bible says, maliwanag sabi nito, bakit gusto nilang tanungin ang Panginoon tungkol sa bagay na yun? Because they were tempting Him kung ano ang kanyang gagawin. Di ba? Kung ano ang kanyang hatol. Amen. At doon pa lang sa kanilang pag-quote ng law, sinasabi na nila na yun dapat ang mangyari. Na yun dapat ang gawin. At sabihin ng Panginoon sa kanila, sige, batuhin nyo yan because according to the law of Moses, she was guilty of adultery. Amen. And she should be stoned to death. But you see, amen, as we read the scripture, the Bible says, the Lord, amen, right on his finger on the ground. At ano sinulat ng Panginoon doon sa lupa? Nakasulat din po doon, mga kapatid, ang kanyang sinulat. Di ba? Nasabi niya, kung sino man sa inyo na walang kasalanan, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Amen. And the Bible says, hallelujah, nakonsensya po yung mga tao when they heard this. And they began to what? Lay down every stone in their hand, from the eldest even unto the last, the Bible says. And they left the Lord and the woman alone. Akala ng babae na ito, amen, kamatayan ang kanyang matatanggap, parusa, because she was guilty. Amen. Perhaps she's waiting that stone will be cast into her. Pero hindi po, mga kapatid. Amen. Yung mga bato na yun na dapat sana tatama dito sa babaeng ito na makasalanan,
ay isa-isang itinapon, hindi binaba, o di kaya binitawan ng mga tao na yon na nag-aakusa sa kanya. And then the Lord asked the woman, "Woman, where are those thine accuser?" Hallelujah. Amen. "Had no man condemned thee?" And the Bible says, ang sabi niya, mga kapatid, "Lord," and she said, wala na sila, Lord. Umalis na sila lahat. Amen? Amen. At ang sabi ng Panginoon, kahit na ako mismo ay hindi kita hahatulan. Go and sin no more. Praise the Lord. Oh God. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid ng Panginoon, sa tingin ng marami, siya ay marumi. Sa tingin nitong bangga tao nito na nag-aakusa sa kanya, siya ay makasalanan. But the Bible says, amen, sabi ng Panginoon, hallelujah, I don't condemn thee, neither do I condemn thee. In other words, I find no fault in you. Hallelujah. Di ba? Itong mga tao na ito na gigil na siya'y batuhin para siya'y mamatay, hindi nila mabato-bato. Bakit? Sila rin mismo, mga kapatid, ay may mga problema sa kanilang sarili. Alam nila, they were all sinners. Lahat sila makasalanan. Di ba? Amen. In other words, pag binato nilang babae na ito, dapat sila rin batuhin kasi makasalanan din sila. At nakakita din nila ang kanilang sarili doon sa letter ni Lord na sinulat niya doon sa lupa. Oh my. Praise God. Pero ang Panginoon na walang kasalanan, amen, hindi niya magawang batuhin ang babae na ito. Why? Because of His love. Why? Because of His mercy. Didn't you know? Amen, na nagsalubong sa pagkakataon na yon ang law at ang mercy. Ang judgment at saka mercy. Diba? And because the Lord is the mercy seat of God, pwede niya, mga kapatid, patawarin yung babae na yon. Pwede niyang, amen, tanggalin yung kamatayan, yung hatol ng kamatayan doon sa babae na yon. Sapagkat siya, sa panahon na yan, amen, ang pinaka-awa ng Diyos. Siya ang mercy seat ng Diyos. The throne of God was in Jesus Christ. Remember what the prophet said? Amen. Hallelujah. 2,000 years ago, amen, the throne of God, the mercy of God, hallelujah, was manifested in the Lord Jesus Christ. No wonder why, sabi po, mga kapatid, doon sa 1 John chapter 2 verse 2, makikita po natin, the Bible says that He is the propitiation for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the world. Siya ang, sabi doon, pampalubag loob. Siya yung naging dahilan para ang galit ng Diyos ay humupa sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Di ba? Tingnan nyo, tayo po ay karapat-dapat na mamatay, hatulan ng kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ng pag-alay niya ng kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo, humupa ang galit ng Diyos sa atin. At hindi niya magawang, amen, hatulan tayo. Bakit? Kasi, amen, meron ng propitiation, nagbigay ng kanyang buhay para ma-appease yung galit ng Diyos sa atin. At yan ang ginawa ng ating Panginoon si Kristo. Purihin ng Diyos, mga kapatid. In 1 John chapter 4, verse 10, ay mababasa din natin, sabi doon, herein is love. Not what we love God, but that He loved us. And He sent His Son
to be the propitiation for our sin. Tingnan nyo, sabi rito, dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayong unang umibig sa Kanya. The Bible says, He was the one who first loved us. Amen? He loved us. And He sent His Son. Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak as a propitiation for our sin. Parang puso ng Diyos, amen, ay mahabag sa atin. Mawala yung Kanyang galit. Humupa yung Kanyang galit sa atin. So, yung sabi ng Biblia, dahil ang Panginoon mismo, amen, ay nagmahal sa atin. Ginawa niya ito dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Tingnan niyo mga kapatid, karapat-dapat tayo na dapat sana ay itapon ng Diyos doon sa kaparusahan, pero but the love of God, amen, was shed to us, and because of what He had done at Calvary, the wrath of God, the anger of God was appeased because He became the propitiation of our sin. Now, I mentioned this last Sunday. Tingnan nyo rin. Tayo rin mga kapatid na mga anak ng Diyos, ay ginawang, amen, instrumento niya para ang habag niya dumaloy sa atin. Right now, we know that we are the third throne. We are the mercy seat of God right now. Diba? Amen. Tingnan niyo yung authority, tingnan niyo yung power. Amen. Tingnan niyo yung bagay na responsibility na inilagay ng Diyos sa atin. Tayo ngayon ang tumatayong habag niya sa panahon na ito. Diba? We are the mercy seat of God in these days. Remember what I mentioned to you last Sunday. Kaya ni Brother Branham nasabihan yung dalawang kabataan na yon na sila'y mabulag. Amen. Na sila'y malumpo. Na sila'y, di ba? To the extent na pwede sabihin na bumulagta sila doon. Dahil sa kanilang ginagawang hindi maganda sa meeting ni Brother Branham. Di ba? Amen. They are creating disturbances dun sa meeting. Amen. Sila ay nandun, naghahapusan sila, nagyayakapan sila, at maraming mga tao ang nadidistract. And even the prophet, nagigrib na po siya. And he was, amen, told na, sabihin mo nga, Brother Branham, na ganito na lang, sumpa mo sila, at sabihin mo sa kanila na ganitong mangyayari sa kanila. And it will happen. But the prophet said, hindi ko magawa. Amen. Hindi ko magawang sabihin yung mga bagay na inuudyok nila sa akin. Instead, he said the right thing, at ang sabi niya, I forgive you. Pinapatawad ko kayo. Right? He said the right word. Amen. Kaya tayo din mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan din natin na lagi-laging mabiyaya tayo, mapuno tayo ng habag sa kapwa natin. Kung sila man na nagkasala sa atin, kung sila man na nagkamali, mga kapatid, we must be willing to forgive. We must be willing to extend the grace of God and mercy of God to them. Kasi ganun din tayo, mga kapatid. Tumanggap din tayo nito sa buhay natin. Ng biyaya at awa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. So, bigyan ko po kayo ng mga halimbawa kung saan makita natin kung paano tayo ay ginawang kumbaga ay tagapagbantay. Tayo ngayon, mga kapatid, praise God, ang instrumento ng Diyos. You see? Para maihatid. Amen. Gawin yung nararapat. May ministry tayo ngayon upang kung sino man yung tawagin ng Panginoon, ay tawagin niya sa pamamagitan po natin. Now, listen to this. Kahit na tayo ay sabihin natin, may mga tao sa buhay natin na sadyang masama sila,
pero hindi pa rin natin maaring tuldukan. At bigyan sila ng isang paghatol dahil alam natin ng Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. So kinakailangan lagi pa rin nagbibigay ng tinatawag ng habag, ng kinakailangan magbigay tayo ng ating, amen, patuloy na awa sa kanila. You see? Remember the story of Paul. Remember the story of Paul. Alam natin si Pablo, he was the persecutor of the early Christian. Numero 1 siyang persecutor at siya ang pumatay sa maraming mga mananampalataya. Siya mismo ay, naging dahilan. Siyang naging dahilan para batuhin si Stephen. So you see, makikita po natin mga kapatid na sa Book of Acts chapter 9, kung paano, gaano man kasama itong si Pablo, ay tinawag siya ng Diyos. Di ba? Kasi may calling si Pablo, kasi nakita ng Diyos siya, amen, na siya ang kanyang gagamitin na kanyang minsahero sa panahon na yon. You see? Alam natin ang calling ni Pablo, kung paano supernaturally nasa lubong niya ang pillar, amen, of fire doon sa Damascus, dahilan para siya mabulag. Diba? If you want to read Acts chapter 9, verse 10 and 16, doon dinidescribe kung paano na nabulag po siya at kinakailangan siyang puntahan ni Ananias para po siya, di ba? Para siya ay ipanalangin upang siya ay makakita. Gusto ko pong basahin sandali ang Acts chapter 9, verse 10 and 16. And there was a certain disciple of Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go in the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for the one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, dinidescribe dito na binigyan ng Diyos ng vision si Ananias para instrukan siya, specifically, para pumunta doon sa lugar na kinalalagyan ni Paul pagkatapos na siya ay maka-encounter ng pillar of fire at nabulag siya para i-restore yung kanyang paningin. Di ba? I-restore ang kanyang paningin. Verse 12 said, And had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he had done to thy saints in Jerusalem. And here he had authority from the chief priests to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. Verse 16, For I will show him now how great things he must suffer for my name's sake. You see? Praise God. So, sinasabi rito mga kapatid, sa verse na ito, where Ananias go to Saul, amen, and lay his hand on him. Noong una, medyo hesitant siya. Sabi niya, Lord, alam mo naman, nabantog ang tao na ito. Isa sa pangunahin na persecutor ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Amen. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, yet go thy way. Why? Because he was a chosen vessel unto me. Amen. You see, bagamat ganoon si Pablo, pero siya po'y pinili ng ating Panginoon para ipakita ang kadakilaan ng Diyos
sa buhay niya. So you see, this is the verse where Ananias goes to Saul, lays his hand on him. At sinabi niya, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, sabi niya, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. So he met the pillar of fire on the road of Damascus, si Pablo. A supernatural experience with God. Pero mga kapatid, hindi po natatapos doon ang gawain ng Panginoon sa kanya. Kinakailangan niyang ma-meet itong si Ananias. Why? Because he represents the throne of God. Because the throne was not in the pillar of fire, it was in a man. Ananias carrying the throne. He had to go to minister to Saul para makakita siya at nakakita itong si Pablo. You understand? Amen. Praise God. Another story about a man named Cornelius. Sa susunod na chapter, makikita naman natin dito kung paano, amen, si Cornelius in Acts chapter 10, verse 1 and 8. He was a Roman centurion. And he has a vision where an angel told him, amen, na merong ipapadala sa kanya ng pangalan ay Simon Peter. Let's read our scripture in the book of Acts chapter 10 verse 1. The Bible said, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called an Italian band. A devout man, and one that he feared the God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God always. Tingnan niyo po mga kapatid itong si Cornelius. Siya po ay matatakotin sa Diyos, mapanalanginin. He was a devout man. Very generous din siya. Nagbibigay siya ng tulong, ng limos sa mga tao. At sabi nito, mapanalangin, and he prayed God always. In verse 3, the Bible said that he saw a vision in the 9th hour of the day, an angel of God coming to him, the Bible says, and saying to him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid. At ang sabi niya, what it is, Lord? And he said unto him, thy prayers and thy alms are come out for a memorial before God. Verse 5, and now send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter. Amen. He lodgeth with one Simon and Tanner, whose name is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. There is another account in the scripture, makikita natin kung paano kinakailangan si Cornelius ay pumunta kay Pedro. And Peter, at the same time, if you read the scripture in verse 9 and to verse 33, mahaba po kasi mga kapatid yung kwento, but nandiyan po yung scripture, the book, chapter 10, basahin niyo po lahat yun, makikita niyo yung kwento. At the same time, si Peter, he had a vision also. At ang kanyang vision ay nakita niya yung mga maruruming mga hayop. Kumpol ng mga maruruming mga hayop. Praise God. And then, a voice told him to kill all those animals and eat those animals. At ang sabi ni Pedro, Lord, hindi ko kayang kainin yan. Amen. Dahil alam natin na hindi sila kumakain ng baboy, hindi sila kumakain ng mga karne na maraming mga bawal at sinasabi dun sa law. So, maybe yun ang mga nandoon and I'm sure yun ang mga nandoon. That's why Peter refused to eat those animals. And then the voice of God rebuked him. At ang sabi ng Panginoon, what God has made clean, do not call it common.
So, 3 beses na sinabi ng Panginoon sa kanya yun eh. Dahil ayaw niya talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong tawagin yung mga bagay na nilinis ko na marumi. You see? So as Peter was thinking and pondering on this vision, amen, dumating mga kapatid, itong mga servant ni Cornelius kay Peter. At si Pedro ay pumunta sa bahay ni Cornelius. Amen? At anong ginawa mga kapatid ni Pedro dun sa may verse 25, if you're going to jump to verse 25. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Verse 26, but Peter took him up, saying, stand up, I myself also am a man. You see? So sinamba niya si Pedro, pero sabi ng Biblia, wag mo ako sambahin, ako rin ay taong katulad mo. Now if you're going to read in verse 24 down to verse 29, amen, praise God, makikita natin dito kung paano si Pedro, he then explained to him and all the crowd that was in there the Word of God. Amen. At sinabi niya na kayo ay nilinis na ng Panginoon. At sinabi niya na may vision siya at kayo, yung fulfillment ng vision ko, sabi niya. See? So Cornelius recounts his vision to Peter, and Peter then preaches the gospel to everyone in the house. And the Bible says, and as he was speaking, the Holy Spirit falls on all the Gentile present. Oh my goodness. And they began to speak in tongues. And then Peter commanded them that they should be baptized because, praise God, yun ang sinasabi po ng Biblia. Nauna na yung baptism of the Holy Ghost. Bakit? Kasi yung puso nila, alam na ng Panginoon, handang-handa na, amen, para panahanan niya. Bukas na ang kanilang mga puso. Kaya right then, mga kapatid, habang nangangaral si Pedro, the Holy Spirit descended and they were all baptized. Amen, by the Holy Spirit. And because they were baptized with the Holy Spirit, ito ang patunay, mga kapatid, na totoong bautismo yung kanilang natanggap, hindi lang sensation yon. Right after then, hallelujah, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. This is one thing na makikita natin kung talagang totoo yung Holy Ghost o Holy Spirit na natanggap ng isang tao. Amen. Susunod yan sa salita. Diba? Hindi yung, diba? Hindi yung tatanggihan nilang salita. That means to say, sensation lang yung kanilang na-experience. Emotion lang yung kanilang na-experience. Kasi I believe, if the Holy Spirit, the genuine Holy Spirit, enters into the heart of a person, he will go all the way to the Word of God and he will say amen to the Word of God. Right? Amen. So Peter, because he was the throne, it was not an angel, it was a man. Diba? Ang pinadala ng Panginoon kay Cornelius, it was a man. It was not a literal angel because Peter was the throne of God. Purihin ng Diyos. Pangatlo, naalala nyo yung Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8? You know the story? Acts chapter 8, verse 26 down to verse 28. The Bible says, mga kapatid, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise, and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he rose and he went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of a great authority, under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Amen.
Pero mga kapatid, the Bible says, the Spirit of the Lord directed him to go to Philip, and Philip go near to join him in the chariot. And the Bible says, and Philip ran tighter to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Naintindihan mo ba kung ano yung binabasa mo? Sabi niya. And he said, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation his judgment was taken away, and so shall declare his generation, for his life is taken from the earth. You see, yun ang nabasa niya in the book of Isaiah. Ito po mga kapatid ay prophecy tungkol sa kamatayan ng Panginoon. He was the sheep na dadalhin dun sa katayan, na hindi po siya mga kapatid kailanman amen, at tumanggi. Di ba? Hindi siya nagsalita. Sabi dito, he opened not his mouth. At siya nagpakumbaba hanggang sa siya ay ipako sa krus. And the Bible says, and the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself, of some other man? And the Bible says in verse 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Yung pala, si Jesus yon. Pinangaral niya na ang fulfillment ng binasa nitong bating na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. You see? At pagkatapos mo niya in-expound yung scripture, and as they went on their way, they came into a certain water, and the eunuch said, see, here is water. What that hindered me to be baptized? Amen. And Philip said, if thou believest with all of thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. You see? Praise God. So malinaw, the angel of the Lord directs Philip, amen, the evangelist, to go to south on the desert. Amen. Para mga kapatid, ma-encounter niya itong bating na ito. At yun nga mga kapatid, nung nakita nga niya ito, nagbabasa ng scripture, hindi niya maintindihan. At ang sabi ni Philip, ganito ang ibig sabihin niyan. At in-expound niya ito sa kanya. At habang sila ay naglalakbay, nakita nitong bating nito na may tubig sa kanilang dinaanan. At ang sabi ng Biblia, amen, praise God, narito ang tubig, ano ang makakahadlang? See, here is water. What prevents me from being baptized? So Philip baptized him, and when they come up of the water, the Bible says, the Spirit of the Lord suddenly takes Philip away. Amen. Na-translate si Philip. Na-rapture si Philip. Na-translate siya. Amen. Then the Bible says, hallelujah, umalis yung bating na yon, and he went rejoicing. Amen. Praise God. Bakit? Nakakatanggap siya ng kaligtasan. You see? Tingnan natin. Ang sabi doon, amen, kinakailangan niya ng isang lalaking magpapahayag sa kanya ng salita ng Diyos. Why? Because Philip, he represents the throne of God. The throne of God was in a man. Amen. And Philip had to go to minister to him. You see? So makikita po natin kung paano tayo rin po. Sa panahon na ito, I could go on and use an example. Makikita natin kung paano ang Diyos ay gumagamit siya ng kanyang mga anak upang mga kapatid may paabot ang kanyang habag, ang kanyang, amen, kapatawaran doon sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Hallelujah.
So like Ananias and like Peter and like Philip, tayo rin po, ang trono ng Diyos sa panahon na ito upang may pahatid natin ang biyaya ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Diba? Amen. Going back to our lesson last Sunday, I had mentioned about this in Revelation chapter 4 and Revelation chapter 6. Alam natin, when the seals were open, may mga cherubim. The cherubim cry out, and they cried out, "Come and see." Diba? They were inviting the people to see what the enemy was doing. At kung ano po yung plano ng Diyos para makalagpas po tayo, maka-escape po tayo doon sa panahon na ito kung saan ang kaaway ay nandaraya. Diba? Amen. And the only way para po tayo makalagpas, the Bible says, binasa natin ito, is to go back to the tree of life, is to eat the fruit of the tree of life. Kaya nga mga kapatid, ito ang sinasabi sa book of Revelation, nasabi doon, bibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon to eat of the tree of life again. The tree of life was forbidden in the beginning, alam natin yon. Naglagay ang Diyos ng mga cherubims para gwardyahan ito, para hindi makain yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Amen? Gwinardyahan yun ng mga anghel so that they could not partake of the tree of life. Pero sa panahon po natin ngayon, as I've said last Sunday, amen, in the book of Revelation, amen, there was a promise to the overcomer, amen, para bigyan sila muli ng pagkakataon. Gumawa ang Panginoon ng way ngayon upang tayo ay makakain dun sa punong kahoy ng buhay. You see? And I mentioned in Revelation chapter 4, and you could also see this in Ezekiel chapter 1 and Ezekiel chapter 10, yung about yung 4 living creatures, di ba? Yung 4 living creatures. Okay. So, sabi rito, the only way, the only life, eternal life is found by partaking of the fruit of the tree of life. Kasi nga, what is that fruit? Ano yung bunga na yon, mga kapatid? It is not a literal fruit from a tree. But what is that fruit? That fruit is no other than the message of your day. From the message of the prophet, the anointed ones of the end time, the prophet said, the fruit is the word. Not just only any word, but it's the word in your season. The teaching in your season. Yun po ang kinakailangan natin, mga kapatid, na kainin. Sapagkat meron pong mensahe ang Diyos na inalat niya sa bawat kapanahunan. Alam po natin yon. At yung mensahe kahapon, hindi mensahe ngayon. Kinakailangan kainin natin mensahe ay yung mensahe sa ating panahon. That's why the prophet preached meat in due season. Right? So kinakailangan natin kainin yung mana sa ating panahon, hindi yung mana kahapon. Why? Because yun ay kontaminado na. Kinakailangan kainin nating mana ay yung mana ngayon. Understand? At ano yung mana sa ating panahon ngayon? Ang mensahe na ipinadala ng Diyos sa panahon na ito sa pamamagitan ng ikapitong mensahero. You see, that is the word for the season. That is the teaching of the season. So, to get eternal life, you must have a teaching of the season. This means you must have the message of the messenger sent for your age. Yung mga cherubim na yon that guarding the way to the tree of life, and they were also guarding the mercy seat, this means, amen, where the tree of life is, that is where the mercy seat is, and you cannot find the mercy seat without finding mercy, without finding the mercy seat. And you could not go to that place, you could not eat of the tree of life unless you pass all those cherubim. At sino yung mga cherubim na yan? Sino ba yung mga anghel na yan?
Yan ang mga mensahero ng Diyos na pinadala niya sa bawat kapanahunan. Sila ang mag-guide sa atin para tayo makapasok muli doon sa lugar kung saan pwede tayong manginain doon sa Tree of Life. Naintindihan natin? Praise God. So para lagpasan mo yung mga anghel sa panahon na kinalalagyan mo, dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpadala ng anghel sa bawat iglesia ng kapanahunan, ay mamimiss mo yung mensahe ng Diyos, mamimiss mo yung punong kahoy ng buhay. At kung hindi ka makakakain doon sa punong kahoy ng buhay, wala kang buhay na walang hanggan. Di ba? Kung ang mensahe na kinakain mo ay hindi nagmumula doon sa mensahe na pinadala ng Diyos sa iyong panahon, hindi ka magkakaroon ng totoong buhay sa iyo. Dahil ang iba ay nangangaral, amen, pero ang pangangaral ay hindi nagbibigay ng buhay, ito'y nagdudulot ng kamatayan. Sapagkat ang mga mensahe, amen, na narinig natin sa panahon nito na galing din sa mga false anointed one, ano ang idinudulot nito? Di ba? You see? Ano sinasabi ng Biblia? Amen. Ito yung nagdudulot ng kamatayan. That's why, ang church na Laodicea, sabi doon, isang iglesia, no, kung saan ang sabi ng Biblia, ito'y kanyang isusuka. Why? Because it's a dead church. Amen. Why? Because they were being deceived by their leaders. What they are eating doesn't come from the presence of God. Amen. Doesn't come from the Holy of Holies. Yung mga mensaheng naririnig nila, it just only come from their kanilang karunungan, in their knowledge. Ito'y, amen, galing lang mga kapatid doon sa kanilang mga Bible school and seminary. Hindi galing ito direkta sa presensya ng Diyos. At yan ang mahirap kung tayo kumakain ng mensahe na hindi galing direkta sa presensya ng Diyos. Ito'y galing lamang mga kapatid sa ating mga kanya-kanyang mga denominasyon. What will it produce? It produces death. That's why in this end time there is a famine. What is that famine? Famine in what? Word of God. Pero salamat sa Diyos, bakit? Pinrovide ng Diyos yung tamang mensaheng kailangan natin sa panahon nito sa pamamagitan ng kanyang mensahero na siyang ginamit niya para i-guide tayo saan doon sa punong kahoy ng buhay. Remember ng four living creature, the lion, the ox, the man, and the flying eagle in Revelation chapter 4. Yung unang anointing in the first three early ages. Amen? Di ba? Ephesians, Smyrna and Pergamos, they preach with boldness. Then meron silang lion anointing. Amen. Sila ay hindi natatakot. And they roar against those who are perverting the word of God. Why? Because ang anointing nila, mga kapatid, anointing ng leon. Amen. Yung anointing nila, katulad dun sa Book of Revelation chapter 6, ano yung pinapakita nila? Sabi nung nabuksan yung mga tatak, come and see. What this anointing in the first church age is saying, come and see. In-unveil nila yung scheme ng diablo para makita kung sino yung mga impostor. Matapang silang nangaral. Why? Because they have the anointing of a lion. Diba? Amen. And in the middle of the age, amen, during the time of dark ages, the anointing was a sacrificial animal, the ox. So yung mga mananampalataya, they were not scared to die or to labor for the gospel. Why? Because this anointing of sacrifice animal guarded the mercy seat during that long period of time of dark ages. Yun ang anointing nila. Kaya kahit sila, mga kapatid, ay pakain sa leon, kahit na sila, mga kapatid, ay sunugin ng buhay at i-torture sila,
Hindi sila natakot. Why? Because they have the anointing of an ox. They laid their life. Masaya silang nagbigay ng kanilang mga buhay sa panahon na yon. Ilang mga Christians na namatay? Di ba? 68 million Protestant died during the time of Dark Ages. Tingnan nyo, ang dami. Tingnan nyo mga kapatid doon sa Book of Martyrs, kung ilan na namatay during that time. Napakarami mga kapatid, pero hindi sila natakot na mamatay. Why? Because they have the anointing of an ox. And they still maintain their faith. Gwinardyahan nila ang salita ng Diyos. Sa panahon na yon, hindi sila natakot, hindi nila pinagkanulo si Lord sa panahon na yon. Why? Because they have the anointing of an ox. And there came the reformers during the time of Luther and Wesley. Diba? Sardis and Philadelphia. Makikita natin, this was the man anointing, the anointing of intelligence and cleverness or wisdom of a man. Makikita natin kung paano doon na nagsimula na na-print ng Biblia o na-translate ng Biblia sa English version. I remember the story of John Wycliffe. She was the one na nag-translate from Latin to English ang Bible. And because of that, galit na galit ang RCC sa kanya. At nung namatay siya, pati yung abo niya mga kapatid, talagang tinapon doon sa ilogs. Amen? Dahil sa galit nila sa kanya. Diba? Dito makikita natin kung paano tuloy-tuloy na ng Panginoon nag-reveal at ni-restore niya yung mga teachings sa Bible. He uses Martin Luther. He was a priest. Amen. Pero nung nakita niya mga kapatid na mali ang aral ng RCC at sinabi niya mga kapatid na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng indulgences, ng penance, ay nilagay niya yung kanya 96 thesis doon sa Wittenberg, Germany. At nabasa ng marami yon. And because of that, maraming mga lumabas doon sa malaking simbahan. Why? Because this is the anointing of intelligence, of cleverness and wisdom of man. Anointing of a man. Diba? During that time, amen. So na-rewrite ng Biblia, amen, into a readable version. At doon na nagsimula ang maraming mga reformers na lumabas, sina John Knox, sina John Calvin, diba? At iba't ibang mga reformers. You see? But in the last days, we know, in the final last days, nagkaroon ng anointing. And this is the anointing in our age. What is that? It is the anointing of a flying eagle. A flying eagle is po isang prophetic anointing, a prophetic ministry. Di ba? Katulad ng agila, meron siyang prophetic insight, malayo ang kanyang tingin, o nakikita. 8 beses na mas matalas sa mata ng tao. Mataas ang kanyang lipad, mga kapatid. Walang ibang ibon na maaaring pwedeng lumipad ng katulad sa agila. Pipilitin ba nilang sundan siya doon sa ere? Sasabog sila, mga kapatid. So that is the anointing of an eagle. At that is the anointing that we have in these last days. Hallelujah. A prophetic anointing in this bright age, in this eagle age, where kung saan mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos ng isang prophetic utterance. At mga kapatid, makikita natin kung paano itong anointing na ito. It does not come in Bible school. It does not come in a theological school. Ang anointing na ito, mga kapatid, ay galing mismo saan? Doon sa trono ng Diyos. And that is the final anointing in this final age. And this kind of anointing is not for all. Amen. The prophet said, this anointing is only for the prophetic class of people. Amen. It's not where a person could have PhD or diba? Doctor of Divinity, no? Or meron siya mga title sa Bible school, no? Mga kapatid, ito po ay anointing, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos para doon sa kanyang mga pinili. Oh my goodness. Tayo yon, mga kapatid. Amen. Binigyan ng Diyos ng revelation ang propeta sa panahon nito. Sino siya? He was only a 7th grade uneducated man. Mali-mali nga yung mga grammar niya eh. Di ba?
You see, pinagtatawanan nga yung mga grammar niya, yung English niya, yung pronunciation niya. You see? But he was used by God. Amen? He could speak more than all of these theologians sa kanyang panahon. A man that could speak science and history and agriculture and anything na nasa Bible and use it in authority in the Bible. Makita natin kung paano, mga kapatid. Hindi man siya marunong, pero binigyan siya ng Diyos ng kapahayagan. Hallelujah. Because the anointing doesn't require education, the anointing requires revelation. So itong mga cherubim na ito, itong mga anointing na ito was placed during this time of ages para gwardiyahan yung daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. To miss the messenger of your day ay hindi mo, mga kapatid, masusumpungan yung pabalik papunta doon sa punong kahoy ng buhay. Diba? In Genesis chapter 3 verse 24, the purpose of the cherubim is to guard the way to the tree of life. Diba? Amen. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, that these cherubim have flaming sword. They were at the gate of the garden. To what? To keep the way of the tree of life. Bakit? Sapagkat pag ang tao ay makakabalik doon o kakain muli ng bunga ng punong kahoy, he could live forever. And that is a worse situation. Bakit? Kasi pumasok lang corruption, pumasok lang kamatayan because of sin. Biruin nyo, kung kakain pa sila doon sa punong kahoy ng buhay, meron na silang sakit, meron ng nakukulap ng katawan nila, meron na silang cancer, meron silang iba't ibang uri, mga kapatid, na makikita nating paraan na ang kanilang katawan mabubulok pero hindi sila namamatay. That is a torture. So pwedeng sabihin natin, it's the grace of God. Sabi ng iba, minsan lang naman nagkasala ang tao, pag ganun hindi naman binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Bakit tinanggal niya kagad sila doon sa Garden of Eden? It's the grace of God. Amen. Para hindi sila habang panahon mag-suffer because of their sin. Because of the curse of sin. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Yung punong kahoy ng buhay, amen, siya na ang lumapit sa tao para, mga kapatid, tayo muli makakain sa Kanya. Di ba? Who is the tree of life? The Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. At para, mga kapatid, ma-introduce tayo sa punong kahoy ng buhay, di ba? Itong mga cherubims na ito that was first mentioned, was placed in the Garden of Eden, is now mentioned again to represent. Amen. Hallelujah. God and to guard the way tungo doon sa buhay na walang hanggan. You see? Tingnan niyo, sinabi ng prophet, sabi niya, nasaan ang mercy seat ng Diyos ngayon? Mercy is not found anywhere but under the cherub. That means salvation, this is a strong statement. Brothers and sisters, sabi ko, pwede ko sabihin, salvation is not found anywhere under those anointing. Under the cherub, under the messenger. Diba? Pag hindi mo, mga kapatid, na-encounter ang mensahero ng Diyos, mamimiss mo ang rapture. Why? Because they were the anointed of God to guard the way to eternal life. Amen? Pwedeng maniwala ang tao sa salita ng Diyos, sa Bible, but if they don't believe the messenger who has the anointing of the cherubim for this age, they will not be in the rapture. Why? Sapagkat ang sabi ng Biblia, pinangako ng Biblia that the Lord shall descend Himself. With what? With a shout. And Brother Branham identifies that shout as the message. Diba? Amen. At yung mensahe na ito, ni-deliver ng Panginoon sa panahon na ito, is the only way back to the tree of life.
Ito lang ang pag-asa natin, mga kapatid, sa panahon na ito. Because everything in this world is falling apart. So ito mga cherubim na ito are not just guarding the way, but they are reflecting the light. What is that light? That light is the light of revelation. Hindi ito galing sa seminary or denomination. Amen? Ito ay galing sa mga pinahira ng Diyos sa panahon na ito, na kanyang mga lingkod ng kanyang mensahero, and you are one of them. Di ba? Bilang mga bride ni Jesus Christ, tayo ang magsisilbing guide para yung mga tao makabalik doon sa punong kahoy ng buhay. Amen. Tingnan nyo. Hallelujah. Saan bang daan patungo doon, mga kapatid, sa punong kahoy ng buhay? The prophet was asked, what's the way back to the tree of life? Ang tanong niya sa kanya. At ang sabi niya, he answered, Jesus said, I am the way. He's the bread from heaven. Diba? So, makikita natin dito, ikinokonekta tayo doon sa umpisa kung saan para magkaroon tayo ng access sa Diyos. Kinakailangan, mga kapatid, dumaan tayo sa provided way ng Diyos para ang Diyos ay magkaroon ng ugnayan, ng fellowship sa atin. And there is only one way for us to be in fellowship with God, and that is under the blood. Under the blood. Wala nang iba, mga kapatid. Diba? Kinakailangan may apply sa atin yung dugo. Kinakailangan yung dugo, amen, ay mahayag sa atin. At ang dugo ng Panginoon ngayon ay nasa kanyang mensahe. That is the very blood of the Lord Jesus Christ. Not yung dugo niya doon 2,000 years ago, wala na yon. Amen. But the very life, the very blood of Jesus Christ is now in the message in this day. You see, pero anong ginawa ng marami, mga kapatid, ngayon? Yung salita, mga kapatid, ay pinako nila muli. Diba? Sa pamamagitan ng kanilang tradisyon, sa pamamagitan ng kanilang mga credo at dogmas. Pero mga kapatid, ang salita dapat ngayon sa panahon na ito ay kinakailangan maipahid sa pintuan ng ating mga puso. Diba? Amen. Hallelujah. You cannot take this message, listen to this, hindi maaaring i-identify mo ang sarili mo sa mensahe nito by just only quoting what the prophet said. Not only quoting and quoting and quoting what the prophet said. Di ba? Kinakailangan magkaroon ka ng revelation sa bawat salita na napapakinggan mo. Merong mga message believer na nasa message movement, nasa message circle, but the message is not in them. Yun ang nakakalungkot. Ang mahalaga, makita natin kung ano yung mensahe, kung anong sinasabi niya tungkol sa panahon nito, at ma-identify tayo doon sa mensahe na yun sa ating panahon. Makita natin kung ano talaga yung sinasabi na dapat nating kinakailangan ipahayag, dapat nating papilan sa panahon natin ito. You see, ang cherubim sa panahon na ito ay narito, they were present. They were guarding the throne and the tree of life. Naman natin, tayo yon, mga kapatid. Tayo ang ginagamit ng Diyos ngayon para dalhin yung mga tao pabalik doon sa punong kahoy ng buhay. Before I close, mahaba pa kasi itong gusto kong sabihin. Okay. So katulad ng sinabi ko, in every age, God has given a messenger in a certain age. Then from that messenger, there spread the light through the ministry of others who had been faithfully taught, and they learn
and know to say only what the messenger have said. Ang role ng minister ay para, mga kapatid, i-guide tayo patungo sa tree of life. By understanding and unfolding what the messenger has already said. I mean, mga kapatid, praise God, yun po ang pinaka mahalaga na dapat po nating maintindihan. Not just only saying what the tape said, but understanding what it said. Diba? So, ang mensahe ng Diyos, pinadala niya na ngayon sa kanyang mensahero, 1,100 messages, at naniniwala ako, ito po ay sapat na para po tayo ay may handa para sa pag-aagaw. Diba? Amen. So we believe that there's no other messenger God has given in this last day kundi ang prophet lang. At alam ko, mga kapatid din, amen, na bilang mga bride sa panahon nito, meron din tayong ministry. Hindi lahat ng bagay binigay sa propeta. Amen, may ministry din po tayo ngayon sa panahon nito. Because we are the final voice to this final age. And just would like to quote what the prophet said, and I will be closing. Dito sa Smyrna Church, sabi niya rito, binabanggit dito ng prophet, he stated that in every age, Jesus addressed himself to only one person. Only one person. Only one messenger for this age. Siya lang ang nakatanggap ng mensahe to say what the Spirit say to that age. Basahin natin sa message na Smyrna Church 8. The 7 ages as he set forth in Revelation chapter 2 and 3 take in the whole span of the fullness of the Gentile, or in the whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. In every single age, bar none, it says that every same thing, in opening and closing the message to each age, unto the messenger of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Right. These things said he, etc., etc. He that had an ear, let him hear. He that had an ear, let him, singular, hear what the Spirit said unto the churches. Notice here that Jesus, by the same Spirit in every age, addressed himself to only one person, relative to the word for that age. Only one messenger for each age received what the Spirit has to say to that age. And that one messenger is the messenger to the true church. He speaks for God by revelation to the churches, both true and false. The message is then broadcast to all. But though it is broadcast for all who come within the range of the message, that message is received individually by only a certain qualified group in a certain way. Each individual of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by the way of the messenger. Those who hear are not getting their own private revelation, nor is a group getting their collective revelation. But each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. You see? So, hindi naman ito talaga, mga kapatid, isang group revelation ito. Amen? Praise God. Hallelujah. Ito ay individual revelation mo sa Panginoon. Each person hearing and receiving what the messenger has already received from God. Now, these messengers, like the cherubim, were made of pure gold, of beaten work. They came directly in the hands of God. Makikita natin dito, mga kapatid, binabanggit dito, na itong mga cherubim na ito, they were made of pure gold in the Bible, no? In the Bible, no? Why? Because sila ay galing sa Panginoon. They came directly from the hands of God. Ibig sabihin, ang mga mensahe ng mga mensahero na ito, na kanilang binobroadcast, katulad ng sinabi rito, amen, ay hindi ito galing sa kanilang sarili. The message didn't come
from America. The message didn't come from South Africa. The message didn't come from from Europe. The message come from the throne of God. You see? So itong mga mensahero na ito, mga kapatid, they were sent by God in a specific age for a specific group of people. Hindi po lahat kayang unawain nito, mga kapatid. There are only certain qualified group of people who have the ability to hear what the Spirit is saying. Sila lang, mga kapatid, ang makakaintindi nitong mensahe nito. Oh, di ba? So, yan ay sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam lang ng bagay na yan. Kaya nagpapasalamat po tayo. Bakit? Kasi hindi po tayo edukado, hindi po tayo galing sa Bible school. Diba? Wala tayong masyadong mata sa pinag-aralan. Pero tinawag ng Diyos tayo. Mga mababang mga tao lang ang kanyang tinawag na mayroong pagpapakumbaba sa kanilang puso. Sila ang pinahayagan nila ng Panginoon upang maunawaan ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. So you see, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. So napakahalaga nitong bagay nito na makita natin. So, anong dapat nating gampanan? Maging daan din tayo. Maging daan tayo dun sa mga taong naghahanap, amen, ng liwanag, naghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Didn't you know the prophet said that eternal life is living for others? Diba? Ganun tayo, mga kapatid. You see? So yung mga cherubim before, this is Genesis, they were guarding the tree of life. But the cherubim in these last days, they are, amen, showing the light. They were showing the way, the pathway, going saan? Doon sa tree of life. Yan ang ating pong ministry ngayon. Di ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Yan ang ministry ng pagiging isang throne of God, pagiging isang mercy seat ng Diyos ngayon sa panahon na ito. You see, we have received a message from God. We must stand in the gap. Kinakailangan natin na gampanan ang ating dapat gampanan. Kinakailangan na tayo ay maging guide sa panahon na ito. And I believe the Bible tells us that when a man eat of the tree of life, he will live forever. Praise the Lord. Hallelujah. So purihin ng Diyos, mga kapatid. Hanggang dito na lang ang gusto kong i-share sa ating lahat. Hallelujah. Let's continue to pray for one another and be a mercy seat of God to one another. Purihin ang ating Panginoon. At bago tayo magsara, mananalangin tayo. Let us continue to pray for the healing of Pastor Marshall. Siya po ay nasa ospital ngayon pa rin at nagpapatuloy pa rin yung pag-examine sa kanya. So dadaan pa po siya ng ilang mga check-up at ilang procedures para siya ay lubusan na ma-diagnose. So praise the Lord. Let's continue to pray for him right now. Pwede niyo ba akong samahan na manalangin sa gabing ito? Thank you, Jesus. At kung meron po tayong mga prayer requests, meron bang mga nagpaabot pa na ibang prayer requests, Sister Sarah? Wala na. Okay, so we're just going to pray for Pastor Marshall.
Kailangan na kailangan po niya ngayon ang ating pong panalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Amen. Pasalamat tayo sa ating pagsasara. Lord Jesus, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil patuloy niyo na binubuksan kami sa patuloy namin, Lord God, na bahagi sa panahon na ito kung saan pinagkaloob niyo sa amin ang kami ay maging instrumento niyo, Lord, upang ang inyong habag at awa ay maranasan ng mga tao. O Lord, tinawag niyo kami sa panahon ito upang maging inyong luklukan ng awa para sa mga nangangailangan ng kaligtasan para doon sa mga tao, Lord, na naghahanap, Panginoon Diyos, ng lugar upang sila ay mapalaya sa lahat ng uri ng sumpa at uri ng Lord, gawa ng kaaway, ng kasalanan, ng bisyo, ng spiritual, Panginoon Diyos, God, na slavery, Lord. O I pray, God, na naway maging instrumento niyo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord, narito ang mga anak niyo, Lord, naway sila'y inyong gamitin dahil sila ngayon ang sumisimbolo, sila ngayon ang nagre-represent ng inyong luklukan, Panginoon, kung saan ang awa mo, Panginoon Diyos, ay mararanasan ng mga tao sa pamamagitan nila, Lord. O God, ihanda niyo ang bawat isa, naway ang bawat isa ay maging handa, Lord, na maging instrumento mo, handa na paggamit sa iyo, Panginoon, sa paraan kung saan ang mga taong mga naliligaw ay makasumpong ng gabay, Lord. Mga taong, Lord God, nawawalan ng pag-asa ay makasumpong ng pag-asa. Being the throne of God in our season, Lord, Lord, we pray, God, that you, Lord, hallelujah, use us, Lord. Narito, God, ang bawat isa, mga babae at lalaki, Lord. Gamitin mo ang bawat isa sa paraan na kami, Panginoon, Lord, ay maging tulay para, God, mailapit sa iyo ang mga taong nangangailangan ng inyong awa, Lord, sa panahon na ito. Use us, Lord, we pray. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, ang mga nangangailangan ng dalangin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, Panginoon Diyos, God, ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman na pinagdadaanan. We pray for Brother Marshall, God. Panginoon, nasa hospital po siya ngayon. Kasalukuyan, Panginoon Diyos, God, nakikipagbaka sa kanyang karamdaman. Dalangin ko, Diyos, na naway abutin mo ang kanyang kinalalagyan ngayon. Dalangin ko, Lord God, na kayo, Diyos, O God, ang umipo sa kanyang katawan na ngayon ay nagsasuffer dahil, Lord, sa mga nararanasan niya ngayong, God, sakit sa kanyang katawan, Lord. Lord, he was diagnosed with kidney stone and, Lord God, and gallbladder stone, at may mga bato, Panginoon Diyos, na nagpapahirap sa kanya. I pray, God, na, O Diyos, kayo ang siyang gumawa ng way upang, Panginoon, Lord, mawala ang lahat ng mga ito, Lord God. At gumaling po siya, Panginoon, Lord. O Lord, kayo ang gumamit, Panginoon, sa paraan ng medisina at gumamit sa paraan ng doktor. I believe, God, instrumento mo rin po, Lord, ang mga doktor na ito para, Diyos, sa katuparan ng kagalingan ng aming kapatid. I pray na tulungan niyo po siya, Lord, patuloy yung patatagin ang kanyang pananampalataya, na manatili siya, Lord, na kumapit sa inyong mga pangako. Dalayan ko rin po, Panginoon Lord, ang mga mahal niya sa buhay, na kayong patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila during this time. Nangangailangan sila, Panginoon Lord, ng aming pong panalangin. Lord, I pray na
Lord, makita namin, Panginoon Diyos, si Brother Marshall, na bumalik ang kanyang kalakasan at makapag-ministry para po sa iyong kapurihan. Kayo rin po mag-provide ng lahat ng pangailangan nila financially, Lord, lahat ng gastusin nila sa ospital. Gumamit po kayo ng mga instrumento yung Lord para God, hallelujah, tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Financial God na pangangailangan, Lord, para sa kanyang pagkaka-hospital. O yes, we commit all these things, Lord, at maging ang aming mga bawat isa, Lord, na ngayon, di ko alam ang kanilang mga sitwasyon, God, pero alam niyo ang kanilang mga kalagayan. I pray that you extend your mercy, your grace, and your love sa mga kapatid ko ngayong gabi na nakikinig lang. Mga mahal nila sa buhay, marahil meron din mga karamdaman. Ikinukumit ko, Lord, sila lahat, Lord, sa inyong kapangyarihan, sa inyong mapagpala at mapaghimala at, Lord, mapagpagaling, Lord God, na Lord, kamay at kapangyarihan. God, we believe that you are still a God, a healing God. Hallelujah, even in this time, because you are the same yesterday, today, and forever. Salamat, Panginoon Lord, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na kami nagkasama-sama muli upang, Lord, makinig ng iyong mga salita. Nawa makita namin, Panginoon Diyos, kadang patuloy pa na layunin niyo sa aming mga buhay. Bless every one of us, Lord God. Pagpalain niyo pong mga nakinig, patuloy, at pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, God. Hallelujah. Ang ministry, Lord, ng iyong salita na naipangalan sa amin. We thank you, Lord God. We give you all the praise and we give you all the glory. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we ask all these things and pray. God bless us all tonight. Amen. Hindi man ako nakikita na dyan sa screen, narinig nyo naman yan na aking boses. Okay, so, pagpalain kayo ng ating Panginoon at hanggang sa susunod muli na ating pong pagsasama-sama sa pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Shalom, and may the Lord continually bless us. Hallelujah. Amen, amen. God bless us all.